Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1321 hanggang 1330. Kilala mo si Steward. Parehong hindi napigilan ni Horace at Zeke ang bahagyang pagtataka nang marinig iyon. Walang sabi-sabi na ang tatlong commander ay mas mataas sa katayuan kaysa sino man sa kanila. Ito ay maliwanag na nakakagulat sa kanila na si Severin ay makikilala sa gayong tao. Sagot ni Severin na may kakaibang ekspresyon. Nakilala ko na sila dati. Ngumisi si Sheila sa likod. Alam niyang sinabi lang iyon ni Severin bilang pagpapakita ng kagandahang loob kay Steward. Walang alinlangan na si Steward at Sammy ay labis na mapapahiya kung sasabihin ni Severin ang buong katotohanan tungkol sa pagkatalo kay Steward at pagsampal kay Sammy sa mukha. Hindi masyadong natuwa si Steward nang makita si Severin at ang iba pa. Si Severin ang huling taong gusto niyang makilala, na maliwanag dahil sa kahihiyan na dinanas nila sa kanyang mga kamay. Naiintindihan niya kaagad ito pagkaraan ng ilang sandali dahil napagtanto niyang hindi na naging mayabang ang kanyang anak. Masaya siya sa mga nangyari dahil nag-mature na siya bilang tao at natutong maging low profile simula nang mangyari iyon. Ngunit, laking gulat pa rin nila nang makilala si Severin doon. Napangiti na lang si Sammy nang makitang nasa paligid si Severin. Magalang na sumenya si Steward at sinabing, "Inimbitahan ka rin ba ng hari, Mr. Severin?" Napangiti ng mahina si Severin at sinabi sa kabilang partido, "Ipinapahiwatig mo ba na hindi ako dapat imbitado?" Nagulat si Steward sa sinabi nito at natakot na baka kunin ito ni Severin sa kanya. Dahil alam niyang hindi siya ang kalaban ni Severin, hindi kapani-pani walang nakakahiya kung guguluhin siya ni Severin. Nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nabalitaan ko lang na inimbitahan ng hari ang mga war gods, ang mga gobernador ng lalawigan, at ang tatlong commander. Hindi ko inaasahan na iimbitahan din ang mga gobernador ng county. Ang pagdiriwang na ito ay malamang na magiging mas masigla kaysa sa inaasahan ko. Nakangiting sabi ni Severin. Isang maliit na pagwawasto. Ako lang ang nag-iisa sa 36 na gobernador ng county na inimbitahan. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Steward. Sa huli, isang awkward na ngiti lang ang naibigay niya sa sinabi niya. Malamang inimbitahan ka ng hari dahil alam niya na isa kang natatanging individual. Siguro nga. Ngumiti si Severin. Ngunit hindi iyon mahalaga. Obligado akong magpakita ng kagandahang loob at tanggapin ang kanyang imbitasyon. Palihim siyang tinastigo ni Steward. Malamang patay ka kung hindi ka magpakita ng kagandahang loob sa hari. Kahit na sa kaibuturan niya ay minumura niya ang kaiabangan ni Severin, patuloy pa rin siya sa pagngiti habang sinasabi. Malapit na ang oras, lahat. Kailangan na nating pumasok. Tama ka, tara na. Tumango si Zeke. Medyo naguluhan siya sa kanilang palitan. Parang may pakiramdam siya na hindi man lang natatakot si Severin kay Steward, pero sa kabilang banda, tila medyo nagpipigil si Steward sa pakikipag-usap kay Severin. Akmang aalis na si Severin, sinulyapan niya si Sammy at nagtanong. Kumusta ka na, Miss Sammy? Mas nakikinig ka na ba sa tatay mo ngayon? Sa palagay ko mas natututo ka ng kumilos ngayon. Nag-aalala si Steward na baka ilabas ni Severin ang nangyari sa nakaraan, kaya agad itong sumagot. Ay, oo, mas masunurin siya ngayon, at kamakailan lang ay natututo siyang maglaba. Tumango si Severin bilang kasiyahan at pumasok kasama ang iba. Hindi siya nagmamadaling ibigay ang kanyang mga regalo, kaya sinabi niya kay Steward, Horace at sa iba pa na mauna na sila. Nang oras na niya, naglabas siya ng isang maliit na bote ng porselana at iniabot sa matanda na may hawak ng recording na nagbigay ng kung ano. Sumulyap ang matanda kay Severin, tumingin sa paanyaya ni Severin, at medyo malungkot na nagtanong. Ano ang maliit na bagay na iyon? Ang ating commander, Steward, at ang ating war gods, si Horace, ay parehong nagbigay ng ilang mga espiritual na damo. Ikaw, sa kabilang banda, nagbigay lamang ng isang maliit na bote. Nakangiting sabi ni Severin sa kabilang party. Tingnan mo ang nilalaman bago mo tawaging sira ang regalo ko. Malamig na ngumisi ang matanda at binuksan ang bote ng porselana para tingnan ang loob.
Ang mga espiritual na halamang gamot ay halos ang pinakamagandang regalo na maibibigay ni Severin, kaya ang matanda ay interesado na malaman kung ano ang mas mahusay kaysa doon. Nang makita niya kung ano ang nasa loob ng bote, nanlaki ang kanyang mga mata at bakas sa kanyang mukha ang pagtataka. Napabulalas siya sa wakas. Ito ay mga second-grade high-rank na table task. May 30 sa kanila. Ang gayong mga table task ay mahalagang mga bagay. Ang isang level 9 warrior king na kumain sa kanila ay maaaring agad na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa level 1 warrior emperor. Ito ay lubhang nakakagulat na si Severin ay maaaring kumuha ng 30 sa kanila ng sabay-sabay. Nanatiling kalmado si Severin sa kabila ng pagtataka ng matanda. Walang pakialam na sabi niya. Ang kakarampot na Reg Along ito ay hindi sapat upang ipahayag ang aking katapatan. Blanko agad ang ekspresyon ng matanda. Gaano ba kamapagpanggap ang taong ito na ilarawan ang mga tabletang ito ay isang maliit na regalo? Lumunok siya, maingat na isinara ang takip, at nagpahayag. Si Severin, ang gobernador ng South County Mansion, ay isinama ang kanyang pamilya para dumalo sa handaan. Naghanda sila ng regalo na 30 second-grade high-rank na mga table task. Pumasok sina Severin, Diane, at ang iba pa sa likod ni Zeke. Maraming mga mesa ang nakaayos na sa plaza sa sandaling iyon, at maraming tao ang nauna sa kanila. Nagulat silang lahat matapos marinig ang pag-announce ng regalo. Wow! Gaano kalakas ang gobernador ng South County? Para sa akin lang ba ang mga tabletang iyon? Nasa sabik na tumayo si Philip. Kung tutuusin, nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan, at natural na kanya ang Reg Along na tanggap niya. Noong una ay nadama niya na siya ay sapat na mapalad na tumanggap ng ilang mga espiritual na halamang gamot, kaya nagulat na lang na mabigyan siya ng isang mahalagang regalo na 30 pangalawang grade na mataas na ranggo na mga table task. Papayagan nila ang isang level 5 warrior king na tulad niya na gumawa ng mabilis na tagumpay sa level 9 warrior king, at marahil kahit na level 1 warrior emperor. Upang makamit iyon, malamang na kailangan lang niyang gumamit ng 3 o 4 na tableta, hindi ang buong 30. Hindi ako naniniwala. Binigyan ka ba niya ng ganoon karaming second-grade high-rank na pills? Sigurado ka bang hindi ito isang pagkakamali? Lahat ng iba niyang kapatid ay nagulat, at hindi nagtagal ay nakitaan sila ng hindi kasiya siyang mga mukha. Minsan sila ay nasa parehong antas sa isa't isa, ngunit ang pinakamatanda ay nakatakdang malampasan silang lahat at maging hari isang araw pagkatapos mabigyan ng mga tabletang iyon. Nakakabaliw iyan. Paano niya nagagawang mamigay ng napakaraming pildores? Pawang mga second-grade high-rank na table task din ito. Maagang nandoon sina Franco at Leslie dahil gusto nilang makita kung gaano kalala ang regalo ni Severin. Kung hindi sila manalo laban kay Severin, maaari silang gumawa ng ilang sarkastikong pananalita para mapahiya siya. Nako, pareho silang natigilan pagkatapos maipahayag ang regalo ni Severin. Tila namangha rin si Nana na katabi ni Franco. Napalunok siya pagkaraan ng ilang sandali at hindi napigil ang magsalita. Hindi iyon posible. Paano siya naging bukas palad sa pag-aalay ng isang bagay na napakahalaga? Ang swerte ng kapatid ko sa pagkakataong ito. Malamang na hindi magtatagal ay may isa pang makapangyarihang individual na madagdag sa palasyo. Naikuyom ni Franco ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at mamulong. Siguradong sinadya niya itong guluhin ang istruktura ng iyong maharlikang pamilya. Si Peter, ang gobernador ng Nine Dragon Province, ay napangiti lamang ng mapait matapos marinig ang anunsyo. Minsan na siyang binubuli ni Severin. Napaisip siya. Si Severin ay siguradong marunong magnakaw ng palabas saan man siya magpunta. Hindi maiwasang mapangiti ng palihim si Felicia na sumusunod kay Severin. Bulong niya sa mahinang boses. Tingnan mo itong mga ignorante. Sigurado akong mamamatay sila sa takot kung bibigyan sila ni Severin ng ilang third-grade low-rank na table task. Huwag mong sabihin iyan, Tita Felicia. Hindi namin gustong may makarinig sa sinabi mo. Bulalas ni Sheila. Medyo nakakatakot ang pahayag ni Felicia. Lalong hininaan ni Felicia ang boses at sinabing. Pero hininaan ko ang boses ko. Ang ingay naman dito, kaya sa tingin ko na hindi nila ako naririnig.
Busy ang lahat sa pakikipag-chat sa isa't isa. Huwag kang masyadong sigurado dyan. Sabi ni Sheila. Ang mga may mataas na kakayahan ay maaaring minsan ay may higit sa tao na pandinig at paningin. Kinilabutan si Felicia nang marinig iyon at agad na napapikit ang mga labi. Alam niya kung ano ang kahihinatnan kapag nalaman nilang makakagawa si Severin ng mga third grade na table task, lalo na't nagulat na sila nang makita nila ang second grade high rank na mga table task. Iyan ay napakalaking mapagbigay sa iyo, Mr. Severin. Kahit ako ay masama ang pakiramdam na tanggapin ang gayong mahalagang regalo. Nakangiti si Philip, at lumakad siya kasama ang ilan sa kanyang pinakamalakas na lalaki. Nakangiting sabi ni Severin. Ikinagagalak kong makilala ka, kamahalan. Ito ang aking unang pagkakataon na dumalo sa isang piging kasama ang maharlikang pamilya, kaya obligado akong ipakita ang aking pagpapahalaga. Bago pa makapagsalita si Philip, tuwang-tuwang humakbang ang isang matandang nasa likuran niya at sinabing, dahil nakapagbigay ka ng napakaraming second grade high rank na table task, hulaan ko na isa kang second grade high rank alchemist. Naniniwala ako na ang mga alchemist lamang ang kayang maging ganitong mapagbigay. Tumanggaw si Severin. Hahaha. Napaka-talented mo sa kabila ng edad mo. Nagseselos ako. Pinuri ng matanda si Severin bago mataktikang nagtanong. Ang pangalan ko ay Nerdluv, at isa lang akong second grade low rank alchemist. Sana ay maiiwan mo sa akin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ikinararangal kong makakuha ng ilang mga payo tungkol sa alchemy mula sa iyo kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Si Nerd ay sabik na naghihintay ng isang positibong sagot, at nadama ni Severin na hindi masyadong magalang na tumanggi dahil si Nerd ay isa sa mga tauhan ni Philip. Tumanggo siya. Oo naman. Pagkatapos ay nakipagpalitan si Severin ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa kabilang partido. Siya ay kamangha-mangha. Hindi ko akalain na siya ay tunay na magiging isang second grade high rank alchemist. Masyado siyang malakas. Naiinggit ang ibang mga presyo matapos malaman na si Severin ay isang alchemist. Ito ba ang pamilya mo? Dapat kong sabihin, nagulat ako nang makita ang napakaraming magagandang babae sa iyong pamilya. Gusto pang makipag-chat ni Philip kay Severin ngunit wala siyang mahanap na paksa. Sa wakas ay nagpasya siyang magtanong tungkol kay Diane, Megan, at sa iba pa, na pagkatapos ay ipinakilala sa kanya ni Severin. Sa kabilang banda, labis na nagalit sina Franco at Leslie nang makita nilang napakabait ni Philip kay Severin. Bulong ni Franco sa kanyang ama. Hindi ko alam na isa pala siyang alchemist. Mukhang magaling din siya dito. Tumanggaw si Leslie. Hindi may kakailan na siya ay isang mahuhusay na tao, ngunit ito ay isang kahihiyan na siya ay nasaktan sa amin. Siya ay maaaring nakamit ang marami pang magagandang bagay sa hinaharap. Ngumisi si Franco. Maaaring mukhang masaya siya ngayon, ngunit duda ako na maaari niyang panatilihin ang kanyang baba kung alam niya kung ano ang darating para sa kanya. Ang katotohanan na si Severin ay isang pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemist ay nagpadala ng mga alon sa buong palasyo. Dumating na ang kanyang kamahalan. Isang boses ang nagpahayag. Hindi nagtagal, nakita ng lahat na pumasok ang hari kasama ang kanyang mga asawa at ilan sa pinakamalakas niyang mga tauhan. Hihihi. Mga 30 babae siguro siya, sa itsura. Medyo nanigas ang ekspresyon ni Severin nang makita ang dami ng babaeng kasama ng hari. Kakayanin pa ba niya ang lahat ng ito? Ungol ni Megan nang makitang magtatagal bago makarating sa kanila ang hari. Lingid sa kanyang kaalaman, narinig ni Philip ang kanyang sinabi at may kakaibang ekspresyon. Kumusta ang lahat? Napakasigla kung ako mismo ang magsasabi. Lumapit si Logan at nakangiting sinabi. Agad na tumakbo ang pangalawang prinsipe at nagpaalam ng may paggalang. Binigyan ni Mr. Severin, ang gobernador ng South County Mansion, ang pinakamatandang prinsipe ng hindi kapani-paniwalang mahalagang regalo na 30 second grade high rank na mga table task. 30. Hindi ba 13? Maraming bagay na ang naranasan ni Logan sa kanyang buhay, ngunit maging siya ay naramdaman na medyo nakakahiya nang marinig niya iyon. Oo, tatay. 30. Si Mr. Severin ay isang second grade high rank alchemist, at kahit si Nerd ay gustong humingi ng payo sa kanya. Nakangiting sabi ni Philip.
Napatingin si Logan kay Severin at sinabing, si Mr. Severin ay isang hiyas sa mga magaspang. Hindi tayo madalas na makakita ng mga kabataan na may napakagandang tagumpay. Pagbati, kamahalan. Dinala ni Severin si Dayan at ang iba pa para batiin ang hari. Hahaha. Tuwang-tuwa ako na nakadalo ka sa piging ng kaarawan ng aking anak. Pakitiyak na mag-enjoy kayo. Tumawa si Logan at saka naglakad sa isang tabi. Mangyaring maupo. Medyo malayo ang South County mula rito, kaya tiyak na napakahaba ng biyahe para sa iyo. Inakay ni Philip ang grupo ni Severin sa kanilang upuan, at mukhang hindi siya interesadong aliwin ang sinuman sa iba pang mga bisita. Naging mas masigla ang kapaligiran pagkatapos dumating si Logan kasama ang lahat ng kanyang mga babae. Dumating din ang ilan sa mga gobernador ng probinsya ng Maglaon, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagbigay ng regalong makakatumbas ng kay Severin. Lumapit si Logan kina Franco at Leslie. Kamandat pa siya sa kanila bago nagsalita. Sumama kayo sa akin. Nakipagpalitan ng tingin si Leslie sa kanyang anak. Kahit na medyo naguguluhan sila, ginawa nila ang hiniling sa kanila at sinundan si Logan. Nang makarating sila sa isang maliit na pavilion sa di kalayuan, tinanong ni Logan ang dalawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Severin ay isang second-grade high-rank alchemist? Saglit na natahimik si Leslie, ngunit hindi nagtagal ay nagpaliwanag siya kay Logan. Ang alam ko lang ay napakalakas ng kanyang kakayahan. Hindi ko inaasahan na magiging bihasa siya sa alchemy, o isa siyang second-grade high-rank alchemist. Napakunot ang noo ni Logan, napagtanto ni Franco na may mali. Nagsalubong ang kilay niya at nagtanong. Ito ba ay magpapabago sa iyong isip, kamahalan? Napaisip muna si Logan bago sumagot ng seryoso. Naniniwala ako na isang malaking kawalan sa atin kung ang kanyang tagumpay ay masira. Kahit na iniligtas natin ang kanyang buhay, tila hindi makatao na gawin iyon sa kanya pagkatapos niyang bigyan ang aking anak ng napakamahal na regalo. Tumingin siya kay Leslie at sinabing, hahayaan ko kayong magdesisyon. Nagbibigay lang ako ng aking mga pananaw. Pagkatapos ng lahat, nangako ako sa iyo. Kung gusto mong ituloy ang orihinal na plano, ituloy natin kung gayon. Sinulyapan ni Leslie ang anak bago sinabi kay Logan. Alam ko kung gaano kahirap para sa Dracodam ang mawalan ng ganoong henyo, pero papabayaan ko ang anak ko kung hindi ko ito itutuloy. Mapapahiya akong ipagpatuloy ang aking buhay. At saka, hindi naman natin siya papatayin. Ika-castrate lang naman natin siya at aalisin ang kanyang tagumpay. Medyo nadismaya si Logan nang marinig ang sagot ni Leslie. Sinadya niyang ipahiwatig kay Leslie na malaki ang mawawala sa kanila kung itutuloy nila ang planong pagka-castrate kay Severin. Si Leslie, gayunpaman, ay masyadong matigas ang ulo upang iwanan ang plano. Nilinaw na ng magkabilang panig ang kani-kanilang mga paninindigan, at medyo nahirapan si Logan na bumalik sa kanyang salita. Gayunpaman, inulit pa rin niya. Nakakahiya na baka hindi na natin makuha ang mga tableta niya sa hinaharap. Marami na siyang ginawang mga pills, at tiyak na lalakas ang mga tauhan ng panganay ko. Maging ang aking panganay na anak ay maaaring maging isang mandirigmang emperor sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Franco. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Ang gagawin lang natin ay sisirain ang kanyang natamong tagumpay. Madali mong makuha ang kanyang mga table tasks dahil buhay pa siya. Tumingin si Logan kay Franco at nagtanong. At paano ko gagawin iyon? Ngumiti ng masama si Franco at sinabing. Madali lang. Magagawa pa rin niyang magpino ng mga tableta kahit na nawala ang kanyang natamong tagumpay. Pwede mo lang siyang hilingin na gumawa pa ng mga pills para sa atin. Sa tingin mo ba sa totoo lang papayag siyang magpino ng mga tableta para sa atin kung ganoon ang pakikitungo natin sa kanya? At saka, bakit pa niya ipagpapatuloy ang pagpipino ng mga tableta kung wala naman siyang matatanggap? Walang silbi sa kanya ang mga pills, kaya mas malamang na tuluyan na siyang sumuko sa alchemy. Inis na sabi ni Logan. Pakiramdam niya ay isa itong katawa-tawang walang muwang na ideya. Gayunpaman, nagpatuloy si Franco. Simple lang din ang solusyon dyan. Babantaan lang natin siya sa buhay ng kanyang pamilya.
Dadalhin namin sila sa Ulang City at pipilitin siyang gumawa ng mga table task para sa atin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng isa pang second-grade high-rank alchemist sa iyong palasyo. Ni hindi ko maisip kung gaano ito kalakas. Kabanata 1327. Titingnan mo ba iyon? Si Severin ay nakikipag-chat sa 4 na war gods. My goodness! Siguradong pinainom sila ni Severin ng ilang pills. Sandali lang. Sa tingin ko kaya ko na itong pagsamasamahin ngayon. Hindi ba't nagkaroon na sila ng tagumpay sa level 1 Warrior Emperor sa loob lamang ng isang linggo ng sabay-sabay? Siguradong pinainom sila ni Severin ng pills. Hindi ito maaaring nagkataon na nagawa nilang magkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Tunay na makapangyarihan si Severin. Napakahusay niyang makuha ang puso ng mga tao. Sa palagay ko kaya siya tiniyak ni Callum at natiyak niya na siya ay itinalaga bilang gobernador ng South County. Malamang dahil may mga table task si Callum. Maaaring mapino niya ang mga table task, ngunit sa palagay ko ay walang sino man ang handang ipamigay ang mga ito ng ganoon lang. Siya ay isang mapagbigay na tao. Ang mga gobernador ng lalawigan at ang iba pang mga prinsipe ay nakabuo ng lahat ng uri ng mga teorya habang sila ay nakikibahagi sa isang nakakaakit na talakayan sa isa't isa. Kahanga-hanga ka talaga, honey. Ikaw ang pinakakaakit-akit na lalaki dito. Palihim na nag-thumbs up si Diane kay Severin at nakangiting sabi. Siyempre. Lagi siyang kaakit-akit. Napangiti si Beryl, bagamat hindi nakaramdam ng kaunting inggit kina Diane at Sheila. Maya-maya, sabi ng isang matanda. Dahil nandito na ang karamihan sa ating mga bisita, magsisimula na ang piging. Inanyayahan ng matanda si Philip na magbigay ng talumpati habang ang lahat ay nakaupo at nagsimulang kumain. Umupo ang 4 war gods sa mesa sa tabi ni Severin. Laking gulat ni Severin nang dumating si Philip para makipag-toast kay Severin. Tuwang-tuwa siya sa regalo ni Severin, at mukhang masigasig siyang makipagkaibigan kay Severin. Oo naman syempre. Pwede tayong maging magkaibigan. Hindi mo kailangang maging magalang. Medyo napatulala si Severin nang makita kung gaano kasigla si Philip. Hindi niya akalain na ang isang miyembro ng royalty ay sabik na kaibiganin siya. Ha! Hindi napigilan ni Logan ang mapabuntong hininga mula sa isang mesa na di kalayuan. Nahirapan siyang tanggapin na kailangan niyang gumawa ng karumal-dumal na bagay kay Severin. Si Leslie, bilang isa sa 3 commander, ay nakamit ang maraming magagandang bagay, bilang karagdagan sa pagligtas sa buhay ni Logan noon. Ang huling aspetong iyon ang dahilan kung bakit masama ang loob niyang tanggihan ang kahilingan ni Leslie. Nang matapos ang lahat sa pagkain, lumapit si Nana kay Severin nang paalis na ang lahat. Ngumiti siya kay Severin at sinabing, Mr. Severin, ang pangalan ko ay Nana. Ako ang ika-7 anak ng hari, at ang bunso rin. Iyon ang unang pakikipagkita ni Severin sa prinsesa, at wala siyang ideya kung bakit bigla itong lalapit sa kanya. Gayunpaman, napansin niya na si Nana ay palaging nasa tabi ni Franco, na nagmumungkahi na ang kanilang relasyon ay maaaring maging napakahusay. Bagamat hindi alam ni Severin kung bakit gustong makipagkita sa kanya ni Nana, ngumiti ito ng matamis at magalang na sinabi. Nalulugod na makipagkilala. May problema ba? Nakangiting sabi ni Nana. May sasabihin akong pribado sa iyo. Pwede mo ba akong samahan mamasyal? Oo naman. Nakangiting tumango si Severin. Tapos sabi niya sa lahat ng nasa table niya. Pasensya na. Maaari mong ipagpatuloy ang pakikipag-chat kay Beryl at sa iba pa. Gusto ni Prinsesa Nana na makausap ako ng pribado, kaya sasamahan ko siya sa paglalakad. Sige. Napangiti si Felicia mula tenga hanggang tenga. Pakiramdam niya ay naabot na niya ang rurok ng kung ano ang maya-alok ng buhay. Hindi niya pinangarap na magkakaroon siya ng pagkakataong makarating sa ganoong lugar, lalo na ang hapunan kasama ang gayong mahahalagang figure. Sa panahon ng hapunan, kumuha siya ng maraming mga larawan at ipinost ang mga ito sa grupo ng pamilya upang ipakita. Ang mga Shanahan, kasama sina Maurice at Judtai, ay masaya na makita siyang nasa mabuting kalagayan at ngumiti rin ng buong puso. Hindi na kailangang sabihin, ang ilan ay labis na naiinggit sa kanyang magandang kapalaran. Matapos sundan ni Severin si Nana,
Walang nakapansin na si Franco, Leslie, at Logan ay palihim ding nakaalis. Tuwang-tuwa si Felicia habang nakatingin kay Severin na paalis kasama si Nana. Hindi niya napigil ang sabihin kina Diane at Sheila. Ano sa tingin mo, bakit hiniling ni Prinsesa Nana na kausapin si Severin? Ano ang ikinahihiya niya kaya kailangan niyang dalhin si Severin para magkausap sila? Ang ilan sa mga gobernador ay nagpapalam kay Philip, ngunit ang mga war gods ay hindi nagmamadaling umalis dahil nandoon pa rin sina Diane at Sheila. Ganon din si Zeke, dahil magkasama sila ni Severin. Ngumiti si Sheila kay Felicia at sinabing, "Hindi ko alam. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ko si Princess Nana. Hindi ko siya lubos na kilala para hulaan kung ano ang iniisip niya." Tumango rin si Megan. "Oo. Medyo curious din ako kung bakit niya hiniling na kausapin si Severin mag-isa." Alam na ni Felicia ang lahat ng ito habang nakangiti siya at sumagot. "Hindi ba halata? Hindi mo ba maisip ang isang simpleng bagay?" Huminto si Felicia para sa dramatikong epekto bago nagpatuloy. Malamang may gusto si Prinsesa Nana kay Severin. Bagamat ito ang una nilang pagkikita, sigurado akong nabighani siya sa talento at kagwapuhan ni Severin. Kaya naman niyaya niya itong mamasyal at makipag-usap ng pribado ay para maipagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Severin. Hindi pwede. Nalaglag ang panga ni Megan nang marinig iyon. Napalunok siya at sinabing, "Anong klaseng teorya yan, nanay? Hindi ba't masyadong prangka para sa kanya ang magtapat ng pagmamahal sa kanya gayong unang beses pa lang niya itong makilala? Malamang maganda lang ang impresyon nito sa kanya. Hindi ko akalaing aabot pa siya sa pagtatapat sa kanya." Tiwala si Felicia sa kanyang teorya. "Paanong imposible iyon? Hindi mo ba narinig ang katagang pag-ibig sa unang tingin? Bakit pa niya gustong kausapin si Severin ng mag-isa kung hindi para magtapat sa kanya? Tingnan mo, isinara pa nila ang pinto pagkapasok. Siguradong nahihiya siya." Kumunat ang noo ni Diane at nasabi, "Medyo kakaiba. Hindi namin maririnig ang usapan nila dahil medyo malayo na sila. Hindi na nila kailangang isara ang pinto. Siguro dahil hindi pa nakipagrelasyon si Nana. Baka mas mahiyain siya kaysa inaakala natin." Pagsusuri ni Felicia. Sa pagkakataong iyon, nakasimangot na sabi ni Beryl, "Sa pagkakaalam ko, hindi pa siya nagka-boyfriend dati." Nang marinig iyon ni Felicia, tila siguradong sinabi niya, "Nakita mo na. Tama ako. Ito ang una niyang pagkakataon, kaya hindi mo siya masisisi sa pagiging mahiyain niya." Na love at first sight si Severin sa kanya kaya todo lihim siya tungkol dito. Biglang natauhan si Felicia. Kung ito ay magkatotoo. Kung gayon hindi ba tayo magiging mga kamag-anak ng hari? Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagbibigay sa akin ng panginginig. Hindi mo ba iniisip na masyado kang nagbabasa nito, nanay? Paano kung mali ang iyong nahulaan? Hindi mo madedaya ang iyong sarili sa mga nakakatawang pantasyang ito. Malungkot na sabi ni Diane. Tinanggap lang ni Diane si Sheila bilang pangalawang asawa ni Severin dahil kilala na niya si Sheila at maganda ang impresyon niya kay Sheila. Hindi pa siya masyadong interesadong tanggapin si Prinsesa Nana dahil wala siyang alam sa pagkatao ni Prinsesa Nana. Nakakatawa kung hayaan siyang tanggapin ni Severin. Higit pa rito, si Nana ay isang prinsesa na tiyak na naging spoiled kay Logan. Malamang na siya ay nililigawan mula noong siya ay bata pa at nabuo ang isang matigas ang ulo na personalidad. Kung pakakasalan niya si Severin, may pagkakataon na baka hindi siya magkasundo ni Sheila o Diane sa hinaharap. Iyon ay lalo na kung ang Nana ay tretuhin sila ng mapagpakumbaba. Si Felicia naman ay kilig na kilig. Siya ay nasa sabik sa pag-asang magtamasa ng habang buhay na kaluwalhatian at kayamanan kapag siya ay naging kamag-anak ng hari. Mas maipagmamalaki pa niya sa tuwing lalabas siya. Nakarating sina Severin at Prinsesa Nana sa isang malaking open area na maraming bahay sa harap nila. Sa pagkakataong iyon, 4 na mga tao ni Shadro ang nandoon. Ang kanilang pinuno, si Alex, ay naroon, at gayon din si Francis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakipaglaro ng chess kay Alex noong isang araw. Katabi ni Francis ang isang medyo may edad na babae. Mukhang nasa 30 anyos na siya,
ngunit may kakaibang alindog siya na kitang-kita sa kanyang pagsimangot at ngiti. Sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na babae ay isang matandang babae na maraming kulubat sa mukha. Siya ay may malungkot na ekspresyon na nagparamdam sa isang tao na tila sila ay nakatingin sa kapahamakan sa mata. Ang kanyang hitsura ay maaaring magpadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Agad na tumakbo si Nana kay Alex at tumabi sa kanya. Naging mas kumpiyansa siya sa tabi niya at agad na ikinulong ang mga kamay sa dibdib. Malamig niyang tinignan si Severin at sinabing, "Patay ka na, Severin." Kumunat ang noo ni Severin, at tinanong si Nana, "Ito ba ang gusto mong sabihin sa akin?" Ngumisi si Nana. "Oo, mamamatay ka ngayon." Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. "Ang iyong kapalaran ay selyado nang salakayin mo si Franco. Kaya ganyan yan. Nagtataka ako kung bakit mo ako pinupuntirya gayong wala ka namang sama ng loob sa akin. Balak mo palang ipaghiganti si Franco." Nakangiting sabi ni Severin. "Ito ay medyo hindi inaasahan. Binigyan ko ang iyong kapatid ng maraming pildores ngayon. Ganito ba ang paraan ng pagganti mo sa aking kabutihan? Sa pamamagitan ng pagpatay sa akin." Hindi nagtagal, dumating sina Franco, Leslie, at Logan. "Pasensya na, Mr. Severin. Isa kang talentadong tao, ngunit sinaktan mo si Leslie. Iniligtas ni Leslie ang buhay ko noong bata pa ako, at obligado akong ibalik ang pabor nang humingi siya sa akin ng tulong." Lumapit si Logan at humingi ng tawad kay Severin. Sobrang nagilty siya. Sinabi ni Nana, "Managinip ka kung sa tingin mo ay papatayin ka na lang namin at tapos na. Ang gagawin namin ngayon ay mas masahol pa, gagawin ka naming isang tunay na paylay. Alam mo ba ang ibig sabihin nito?" Nakangiting tanong ni Franco. "Ika-castrate ka namin at sisirain ang iyong tagumpay. Pipilayan ka namin magpakailanman." Napasulyap si Severin sa kanilang apat at agad na nakita sa pamamagitan ng kanilang pagkamit. Hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, "Sa apat na tao lang na ito. Madidismaya lang kayo. Hihihi. Huwag kang masyadong mayabang, brat. May ideya ka ba kung anong klaseng attainment ang taglay ng apat na taong ito? Sila ang pinakamalakas na miyembro ng Shadro, at mas mataas ang kanilang nakuha kaysa sa akin." Tiningnan ni Leslie si Severin ng masama at sinabing, "Kahit na apat lang sa mga miyembro nila ang dumating ngayon, wala silang problemang patayin ka. Total, nandito rin ang leader nila." Tumayo ang matandang babae at nginisyan si Severin. "Hindi ko ito akalain. Gusto ko ang tono mo, binata. Ako ang may pinakamababang na tamo sa kanilang apat, pero kahit ganoon, level 5 warrior emperor na ako. Subukan natin ang iyong lakas." Tumingin si Severin kay Logan at sinabing, "Maaaring malayo dito ang iyong mga bisita, ngunit tiyak na maririnig nila ang ingay kung makipagpalitan ako ng suntok sa isang mandirigmang emperador dito. Hindi mo ba iniisip na ang apat na Diyos ng digmaan ay maaaring malungkot kapag nalaman nila kung ano ang nangyayari dito? Anong uri ng impresyon ang may iwan yan sa kanila? Hahaha. Tinatakot mo ba ako?" Hindi inaasahan ni Logan na banta siya ni Severin sa mga sandaling iyon. Hinangaan niya ang tapang ni Severin at ngumiti ng pilit. "Huwag kang mag-alala, hindi papayagan ng mga mayordomo natin na may pumunta rito." Umalis na rin ang karamihan sa mga bisita, at nagtitiwala ako na malapit nang matapos ang labanan dahil gagawin ka ni Shadro ng magaan. "Natatakot ka ba?" Tanong ng matandang babae, sa pag-aakalang nagsisimula ng makaramdam ng takot si Severin. Ngumisi siya tsaka sinabing, "Kung oo, pagkatapos ay dapat kang magpatuloy at i-cast ang iyong sarili. Iyan ay magliligtas sa amin ng problema sa paggawa nito para sa iyo." "Natatakot? Hindi man lang ako tinatakot ng mga tulad mo." Nakangiting sagot ni Severin. "Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Papatayin kita." Hindi na napigilan ng matandang babae ang kanyang galit at naikuyom ang kanyang kamao. Nag-iwan siya ng after image sa kinatatayuan niya at humarap kay Severin para magbigay ng suntok.